Right. So, pag-usapan natin tong modem ni Globe at Home. So, ito yung famous na Globe at Home Ecolife HJ 814 5v5 version 2. So, ito yung mga in-install ni Globe na modem para sa kanyang mga postpaid and prepaid subscriber. So, Globe G Fiber prepaid, shout out sa mga nag-questions. Tapos, nag-avail. Maganda yung G Fiber tsaka G postpaid natin ngayon. Okay. So, simple lang yung pag-usapan natin. So, modem specs. Let's start. So, ito, napakaliit ng platform niya. Tapos, mataas na yung specs niya comparing sa mga previous generations na G Fiber Home. Kasi ito, Huawei Ecolife. So, na rin siya. Okay na rin yung specs. Tapos, first things first is hardware review. So, sa likod, meron siyang 4 na ports. So, ito po yung LAN port. Yung lahat ng yellow, LAN port po itawag dyan. 4 na yan is activated na po yan. So, pwede kang mag-add ng router or connect mo sa PC or vendor machine. Pwede dyan. Pwede mo i-connect. Basta wired siya. Make sure na yung LAN cable na gagamitin nyo is Gigabit Ethernet. So, ito GE port po yan. Up to 1G yung bandwidth dito. Tapos, sa likod, meron ring isang port. Yan. Yan. Ito po yung sa telephone. Ito yung tinatawag na tel. So, dito mo i-connect sa landline mo. Unfortunately, yung mga G-Fiber prepaid subscriber is purely data. Bali, dito is ito, dinideploy rin siya sa postpaid. Kaya nagkakaroon rin ng telephone. So, pwede siyang maging voice. Yung bundle ko sa bahay is meron siyang voice. Kaya meron siyang telephone port. Tapos, meron ring USB port just in case. Worst case scenario na nyo na gamitin. Bali, hindi siya recommended na gamitin. Pwede siya storage or pwede nyong ilagay dyan yung fan na USB para lumamig yung modem. So, in-experimentohan ko yan. Tapos, meron siyang 2 antena na malaki. Malaki yung antena. Yung setup kasi dito, by default, ganito siya. So, meron na rin siyang mesh, parang screen, para hindi masyadong mainit. Kasi yung previous mga design, masyadong close. Kaya, open na siya. Tapos, eto may mga na rin siya sa gilid. Ventilation. Tapos, meron ring dito sa WPS tsaka wireless LAN. Click mo lang yan, madi-disable yung wireless LAN or Wi-Fi niya. Click mo lang tong WPS, Wireless Printing Service, kung gusto nyo i-pair dito sa printer. Okay? So, WLAN, pwede nyong i-disable using this. Hindi nyo na kailangan mag-login sa portal or sa modem configuration, yung 192.168.254.254 na So, sa kabila naman, ito yung famous na reset button. Kasi minsan, nire-reset ng mga subscriber natin. Shoutouts! Never kong nirecommend yung mag-reset unless you know how to reconfigure the username and password and for the PPPoE and VLAN for the IPoE. Kasi pag ni-long press nyo ito, lahat ng modem configuration mare-reset. So, mawawala yung configuration. Anong ibig sabihin pag nawala yung configuration? Magiging default na siya. Magiging default na mawawalan kayo ng internet. Kasi minsan, yung mga configuration, kailangan pa i-reconfigure ng technician. So, anong best na gawin doon? Magpa-schedule ng technician visit para ma-reconfigure yung modem pag nilong press nyo yung reset na button. Okay? So, yan. Tapos, dito sa likod, cover ko lang tong Ito yung port ng GPON port. Dito tutusok yung fiber cable natin na
patch cord. So, yan. Yung fiber, patch cord. Yan papasok. Okay? So, yun. Ito lang yung hardware basic dito sa modem na to. Tapos, basic na katanungan. Ano ba? Up to 6 device lang daw makakonect dito. Actually, meron akong video na tutorial kung paano nyo ma-configure itong device na to na mag-accept siya ng more than 6 devices. Meron lang tayong parameters na i-adjust doon para doon sa up to 6 devices. Okay? Tapos, activated ba yung LAN ports? So, yan. Sinabi ko na kanina, dito sa LAN port, pwede tayong activated yan. Pwede nyo itusok yung LAN cable, yung PC, yung Vendo machine, tsaka yung anything na wired. Third-party router, printer via LAN cable, pwede natin gamitin yung LAN ports. Landline bundle. For prepaid, GFiber prepaid, wala pong landline yon. Specific yan. Walang landline yung GFiber prepaid. Purely data lang yon. Up to 30 Mbps. Okay? Hindi yan sinasabi sa mga flyers. 30 Mbps. Prepaid po yun. Kaya the best yon na choice kung meron kayong pang backup or hindi naman masyado kayong magamit ng internet services. Tapos for postpaid naman, yes, ano siya? Activated. Okay? So, another questions is, meron bang telephone? Yung postpaid, yes, merong iba may telephone. Yung postpaid. So, yan. Yan yung basic. Ano ang band? Dual band siya. 2.4 tsaka 5 GHz na band. Itong modem na to. So, best scenario is use and maximize the modem. Okay? So, yun lang. Any questions sa baba, comment lang kung anong naging experience nyo dito sa modem na to. Kung meron kayong hacks or firmware updates, yun, pa-share naman ng experience. Huwag lang mag-share, mag-subscribe rin kayo dito. Okay? So, very maliit na yung footprint, no? So, paano ko nilalagay ito sa cabinet is pinapatayo ko siya kasi mas maganda yung heat dissipation pag pinapatayo. Ganito, yung orientation. Tapos yung fiber, ayusin nyo lang. But remember, pag LOS yung problema, make sure na report kayo sa Globe One app para technician visit. Mag-red yung LOS. Wala tayong ibang magagawa nun, kundi pa-technician visit natin agad. Medyo mabilis naman yung Globe natin ngayon na scheduling. Okay? So, kung meron rin kayong PLDT or Starlink, pwede natin i-review. Sponsored po. This video is not a sponsored. Disclaimer po yon. Sariling connection ko to. Nagbabayad ako ng 2,000 plus dito sa business plan VIP. Ito. Okay? Maraming salamat and see you around, guys.